Hindi pwedeng may korte sa ibang bansa, huhulihin mo tapos isasakay mo na lang sa eroplano. So, eto po tanong ko sa inyo. Paano kung sitting Supreme Court Chief Justice, sitting Speaker, sitting Senate President, sitting Cabinet Member, sitting President ng ating bansa, may isang international court na naglabas, yung PNP, huhulihin nyo na lang, sasakay nyo na lang sa eroplano, aalis na sa ating bansa. Diba? So, yung president, napaka-importante. To surrender, basa-basa at intindihin. To surrender as citizen to the ICC is an open admission that our own justice system is incapable. This does not bode well for the nation. It sends a negative signal that it is incapable, dependent, has a little control over his own system, and it weakens investor confidence. Tama. So, gusto nyo ba yan? At yan na ang nangyayari ngayon. Nakakalungkot. Sinasabi ko lang sa inyong lahat, Pilipino kayo, huwag kayo pumayag na ang isang Pilipino ibigay sa mga dayuhan, lalong-lalo na pag labas na sa batas yun. Actually, some sort of, I don't know, what do you call it, state kidnapping. Parang ganyan na yung nangyayari. And all because, Kahit kumakain kami rito, para Ito lang isipin mo. Sa bawat bansa sa buong mundo na ito, ikaw opisyalis ng isang gobyerno, pag may kiron kang isang kababayan diyan sa bansa nyo, at nagkaproblema sa ibang bansa, yung gobyerno ang makipag-usap dun sa bansa. Susubukan ng gobyerno, iligtas niya yung kapwa niya nasyonalidad dun sa bansa na yun. Susubukan kukunin. Ilang beses na nangyari sa atin yan. Mayroong mga nakalinyang bibitayin dun sa ibang bansa, dun sa Singapore, sa Kuwait, o ano pa yun. Diba, balitang-balita yan na ito, ang presidente nakipag-usap sa presidente ng Singapore, sa presidente ng Kuwait, na sana pagbigyan na lang yung ating kababayan at mapauwi na dito. Huwag nang bibitayin. Ganun ang karamihang mangyayari sa bawat bansa sa buong mundo. Kung sino yung mga opisyalis ng gobyerno ay sisikapin nilang iligtas yung kapwa nila na nandoon sa ibang bansa. Pero ngayon, anong nangyari ito sa Pilipinas ngayon? Yung presidente pa mismo ang magsasabi na wala tayong magagawa. Ang Pilipinas pa mismo ang naghatid ng isang Pilipino papunta doon sa ibang bansa. Ang masakit pa doon ay isa siyang dating presidente. Isang dating presidente na gustong-gusto ng mga tao. Ganun ang nangyari na sa Pilipinas ngayon. Imbis na yung mga taong nasa gobyerno siya magprotekta sa kapwa natin Pilipino nakatira sa bansang Pilipinas, ay sila mismo ang maghahatid sa isang Pilipino papunta para litisin sa ibang bansa. So ano pang saysay ng ating korte? Ano pang saysay ng Kongreso? Ano pang saysay ng Senado? Ano pang saysay ng Presidente? Kung hindi naman kayang paninindigan yung bilang isang sovereignty na bansa, anong saysay? Imbis na kayong mga binuboto ng mga tao, protektahan nyo ang mga Pilipino. Ngayon, dating Presidente pa yan. Ang tanong ngayon, paano ikaw ang ordinaryong tao? Tayo mga ordinaryong tao, nag-gets nyo ba? Anong kayang gawin ng mga yan? Yun na nga dating presidente, napakadaming lakas niyan, nagagawa nilang ganyan. Paano na ikaw maliliit? Isang ka na lang, yari ka na. Kaya isa lang magagawa nating mga kababayan. Kailangang magkaisa. Pag hindi tayo nagkakaisa, sabay-sabay tayong gagapang dito sa bansang Pilipinas. Magkaisa tayo sa eleksyon. Iboto natin yung mga ini-endorso ni Tatay Digong. At huwag nating iboto yung mga kandidato ng traidor at walang utang na loob. Gusto mo ba? Ayun, yung ganitong nangyayari sa atin ngayon. Gusto nyo ba? Ha? Wala pang silang 3 taon. Nakautang na siya ng higit 2 trilyon. 2 trilyon na ang nautang niya. Wala pa siyang 2 taon. Ang tanong, saan napunta yung 2 trilyon na yan? Higit 2 trilyon na inuutang niya. At uutang pa siya ng ilang milyon dollar. Uutang pa siya ngayon. Umpisa lang ng taon. Uutang na. Kaya dapat wag na tayong bumuto ng mga grupo ng mga traidor at walang utang na loob sa eleksyon. Good evening, everyone. I'm sure you know the subject matter of our little meeting today. Wag na natin pakinggan yung yawa na yan. So dito tayo, ito po ay post po ito ng UNTV News, no? So tignan natin yung mga reaksyon ng mga tao dito sa speech nitong
isang traidor na to. Speech nitong traidor na ito. Ha? Traidor, walang utang na loob. Ha? O, basahin natin yung mga comments dito sa sinasabi dito. Doon natin makita yung mga comment ng mga tao dito. Sabi nila, ang pinakamahirap na kalaban ng Pilipino ay hindi banyaga, kundi kapwa Pilipino. Tapos mayroon pang isa, once a traitor, always a traitor. O, kung traitor ka talaga. Ito pa sa God Save the Philippines. So ito na po yung nangyari sa atin dito ngayon. Ito pa. Hindi natutulog ang mahal na Panginoon. So dito natin makikita yung mga reaksyon ng mga tao. Dahil sa huli nga. Dahil sa pag-surrender. Very well said. Kahit anong sabihin niya, mali siya. Kahit commitment, pero dapat binigyan ng due process. Sabi din, kung traidor ka sa bansa at pumapatay ng inosenteng tao, dapat managot ka sa mga kasalanan mo. Very well said. Unlawful arrest. Pati kami, ang mga asawa ko nagtrabaho sa gobyerno, nakataya. Tingnan mo naman yung pera. Kinuha ninyo sa GSIS, PhilHealth, 89. Pinagbili nila. Saan itong pera? 25 tons of gold reserves natin sold amounting to 129 billion. So, yan ha. Malinaw ha, malinaw. Billion po yung perang mga nawala dyan. Saan napunta yan? Hindi pa nasama yan, yung Maharlika funds. Sinong sasagot yan? Congress? Hindi malalaman yan kung nasaan yan, kung hindi imbestigahan. Yan dapat ang pinag-ukulan ng pansin netong mga nag-iimbestiga dyan ng Quadcom na yan. Dahil billion po, gastos-gastos kayo ng napakalaki para hahabulin yung million, ilang million lang yan. O yan, billion yan. Yan ang dapat hanapin nyo. Kasama pa yung flood control project kung anong nangyari yung mga yan. Nakakata talaga itong ginagawa nila. Wala. Naghahabol ka nga lang ng corruption, yung milyon ang hinahabol mo. Samantalang yung billion, hundreds of billions, hindi nyo hinahabol. Di ba? Anong tawag yan sa billion na yan, di ba? Ha? Ayan billion. O sabihin nyo, hindi naman nilunas tayo. Ano nangyari? 500 billion flood control project. Binabaha tayo. Bakit? Dapat yan yung imbestigahan ninyo. Ha? Quadcom? Tingnan po ninyo yung corruption dito sa bansang ito. Yung corruption, nalulunod na tayo sa corruption. Magkano ang ginagasta ng ating bansa araw-araw? Magkano? How much does this country spend every day? Do you have an idea? 15.8 billion pesos every day. Magkano naman ang ating kinikita araw-araw? 11.7 billion pesos. So gumagasta tayo ng mas marami kaysa sa kinikita natin. Anong deficit? 4.1 billion pesos. Yan po ang inuutang natin araw-araw. 4.1 billion pesos. Or about 270 million pesos every hour. Bagsak. Magkano na po yung ating utang? 16 trillion pesos. 16 trillion pesos. Bigay ng akap. Akap dito, akap doon. Puro akap. Hindi po yan ang gawain ng House of Representatives. O yan, malinaw yan ha.